Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Sinabi ng Department of Energy o DOE na posible pang magbago ang tinatayang supply and demand ng kuryente sa darating na taon bunsod ng El Nino phenomenon. Hinikayat ng DOE ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente pagsapit ng panahon ng tag-init. Sa pakikipag-ugnayan sa mga kaugnay na ahensya ng DOE, sinabi ni Energy Secretary Rafael Lotilla na nagsasagawa na sila ng mga mahalagang pasilidad na posibleng maging supply ng kuryente lalo na kapag nag-peak na ang El Nino. Ayon kay Secretary Lotilla, ang mga pasilidad na ito ay dapat sumasakop sa mga mahalagang establishmento katulad ng mga ospital, mga blood banks, mga bangko at mga water pumping stations. Dahil sa banta ng tagtuyot, nananawagan ng DOE sa mga local government units o LGUs na tulungang tukuyin ang mga kritikal na pasilidad sa kanilang jurisdiksyon na dapat bigyan ng sapat na supply ng kuryente sa kasagsagan ng El Nino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ang presyo ng mga pangunahing produktong agrikultura sa unang bahagi ng Disyembre ng taong kasalukuyan. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, bahagyang umangat ang presyo ng karne at bigas. Sa inilabas na datos ng PSA, ang presyo ng isang kilong well-milled rice ay umakyat sa 52 piso at 72 sentimo mula sa 52 piso at 72 sentimo nitong huling bahagi ng buwan ng Nobyembre. Nadagdagan naman ng halos 2 piso ang presyo ng karneng baka sa 339 na piso at 76 na sentimo kada kilo mula sa 337 piso at 70 sentimo kada kilo noong huling bahagi ng Nobyembre. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Humiram ng 7 bilyong piso ang Manila Water sa Land Bank of the Philippines para pondohan ang kanilang capital expenditure para sa susunod na taon. Sinabi ng Philippine Stock Exchange na babayaran ng utility company ang utang sa loob ng 10 taon. Una nang inanunsyo ng Manila Water na simula Enero taong 2024, tataasan nila ang singil sa tubig sa mga customers nito. Ang nasabing pagtaas ay nagkakahalaga ng 6 na piso at 41 sentimo kada cubic meter. Matatandaan na inaprubahan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS ang mas mataas na singil para sa dalawang concessionaires ng Manila Water at Maynilad noong nakaraang taon, ngunit ang mga ito ay pautay-utay lamang sa loob ng 5 taon simula Enero. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.